That's when things got... Ang pelikulang ito ay tungkol sa ilang estudyante na gumawa ng isang masamang bagay sa isang babae, at pagkatapos ay bumalik siya para sa kanyang revenge. Ang video natin ngayon ay thriller movie na pinamagatang Cherry Falls. Ang pelikula ay nagsisimula sa dalawang teenager na nagkakatuwaan sa loob ng kotse. Sinubukan ng lalaki na lumapit ngunit sinabi ng babae na hindi pa siya handa. Nagalit siya at lumabas ng kotse, ngunit sinundan siya ng lalaki para humingi ng paumanhin. Napapayag niya ang babae na bumalik sa kotse, at sa sandaling sila'y muling maghalikan, may isa pang kotse na dumating sa likuran nila. Pumunta ang lalaki para tingnan ito at nakita niya ang isang misteryosong babae. Bigla ang inatake ng babae ang lalaki gamit ang isang kutsilyo at sinubukan ng babae na tulungan siya, ngunit huli na ang lahat. Inatake rin ng babae ang babae at nag-iwan ng marka sa kanyang mukha. Sa ibang eksena, makikita natin ang isang magkasintahan na sina Jody at Kenny. Hinahatid ni Kenny si Jody sa kanyang bahay at goodbye kiss. Pagkatapos ng halik, sinubukan ni Kenny na magpatuloy ngunit pinigilan siya ni Jody. Dahil sila'y magkasintahan na ng isang taon at hindi pa rin sila umabot sa puntong yun, nagdesisyon si Kenny na hiwalayan siya. Umuwi si Jody na malungkot at nang makarating siya sa bahay, pinagalitan siya ng kanyang ama na si Brent na isang pulis, dahil sa pag-uwi niya ng late. Kinabukasan, pumunta si Brent sa isang lugar ng krimen sa gubat, kung saan natagpuan niya ang isang babae na pinatay. Samantala, pumapasok si Jody sa paaralan, kung saan sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na si Timmy tungkol sa kamatayan ng kanilang mga kaklase. Nagulat si Jody nang marinig ito, lalo na nang makita niya ang kanyang dating kasintahan na si Kenny na may ibang babae. Nakilala rin natin ang isang guro na nagngangalang Leonardo, na talagang nababahala sa pagkamatay ng kanyang mga estudyante. Sa gabing yun, nakita natin ang parehong nakakatakot na babae na inihahanda ang kanyang kutsilyo para sa kanyang susunod na biktima. Pumunta siya sa bahay ng isa pang estudyante at kumatok sa pinto. Binuksan ng estudyante ang pinto at inatake siya ng babae at pinatay siya. Nang dumating ang mga magulang ng babae sa bahay, natagpuan nila siya at tumawag ng pulis. Natuklasan ni Brent na parehong may nakaukit na salitang virgin sa mga biktima, ibig sabihin, tanging mga taong virgin lamang ang inaatake ng sospek. Umuwi si Brent at kinausap ang kanyang anak na si Jody. Tinanong niya si Jody kung virgin pa rin siya at sinabi ni Jody na oo. Sa kabutihang palad, sinabi ni Brent sa kanya na okay lang na matulog siya kasama ang kanyang kasintahan, para mapanatili siyang ligtas mula sa sospek. Kinabukasan, nakipag-usap si Jody sa kanyang guro na si Leonardo. Mukhang gusto na niya ito ngayon na wala na siya kay Kenny. Habang sila'y nag-uusap, nadama ni Jody na may nagmamasid sa kanila. Tumingin sila sa paligid ngunit wala silang nakita, maliban sa isang nasunog na sigarilyo sa sahig. Hindi nakakita ng kahit sino si Jody ngunit sinabi ni Jody sa kanyang guro na gusto niyang makipag-usap mamaya. Samantala, nagpatawag si Brent ng isang malaking pulong sa paaralan kasama ang lahat ng mga magulang. Kahit hindi sumasang-ayon ang punong guro, si Tom, sinabi ni Brent sa mga magulang tungkol sa pumapatay na naghahanap sa mga virgin. Nagdulot ito ng malaking argumento sa mga magulang, at nagtapos ang pulong sa kaguluhan. Kumuha si Timmy ng larawan para ilagay sa pahayagan ng paaralan. Sinubukan ni Jody na sundan si Timmy, ngunit nawala siya. Habang hinahanap siya, natagpuan ni Jody ang isang pinto na may markang virgin, sa isang lumang silid ng locker. Nang buksan niya ang pinto, natagpuan niya ang patay na katawan ni Timmy. Nagulat si Jody at sinubukang tumakas, ngunit nahuli siya ng nakakatakot na babae at pinatumba siya. Sa sandaling ang babae ay malapit ng markahan si Jody, nagising si Jody at lumaban. Ginamit niya ang lahat ng maaari niyang mahanap para atakihin ang babae at nagawang makatakas. Natagpuan niya ang kanyang ama, ngunit tumakas na ang babae. Sa istasyon ng pulis, tinulungan ni Jody sila na gumawa ng isang sketch ng babae. Nang matapos ang sketch, kinabahan si Brent, tumawag siya kay Tom at ipinadala sa kanya ang sketch. Naging usisero si Jody at pinakinggan ang kanilang usapan sa telepono. Nadinig niya silang nagsasabi na ang sketch ay kamukha ng isang babae na nagngangalang Laura. Nakita ni Brent na nakikinig si Jody at agad na binaba ang telepono. Nang tanungin kung may narinig siya, sinabi ni Jody na sinusubukan lamang niyang tawagan ang kanyang ina. Hindi nagtagal, dumalaw ang kanyang kaibigang si Sandy. Sinabi ni Sandy sa kanya na alam ng lahat sa paaralan na ang pumapatay ay naghahanap ng mga virgin. Kaya para manatiling ligtas, nagpaplano ang mga estudyante ng isang party kung saan plano nilang ibigay ang kanilang virginity sa mga lalaki sa party. Nang bumalik sila sa paaralan, masaya ang lahat na makita si Jody. Binati rin si Jody ni Kenny at sinabi sa kanya na mahal pa rin siya nito. Hiniling niya kay Jody na sumama sa kanya sa party at pumayag si Jody na sumama kay Kenny.
Hindi nagtagal, nalaman ni Principal Tom ang tungkol sa party. Inanunsyo niya na bawal pumunta sa party ang sinuman, at ang sinumang gagawa nito ay magkakaroon ng malaking problema. Ngunit hindi nag-aalala ang mga estudyante tungkol sa parusa at excited pa rin sila tungkol sa party. Maya-maya, umuwi si Jody at tinanong ang kanyang ina kung kilala niya ang isang babae na nagngangalang Laura. Sinabi ng kanyang ina na hindi niya kilala ang anumang Laura, ngunit mukhang kinakabahan siya nang umalis si Jody. Tiningnan ni Jody ang mga record ng kanyang ama at natagpuan niya ang isang artikulo sa dyaryo tungkol sa isang nawawalang babae na nagngangalang Laura. Tinanong niya muli ang kanyang ina tungkol kay Laura, at sa pagkakataong ito, sinabi ng kanyang ina ang katotohanan. 25 years na ang nakalipas, nag-iisa si Laura na may sirang kotse nang pagsamantalahan siya ng 4 na estudyante. Sinaktan ng mga estudyante si Laura at iniwan siyang nag-iisa. Ngunit nakaligtas si Laura at sinabi sa lahat kung ano ang ginawa ng mga estudyante. Gayunpaman, hindi sila nakulong at nawala si Laura. Nang tanungin ni Jody ang kanyang ina kung ano ang nangyari sa mga estudyante, sinabi ng kanyang ina na umalis sa bayang ito ang dalawa sa kanila. Ang dalawa pa ay sina Tom, ang school principal, at si Brent, ang kanyang ama, ay nanatili sa kanilang lugar. Sinabi ng ina ni Jody na hindi sinaktan ni Brent si Laura, ngunit hindi rin siya tumulong para mailigtas ito. Narinig ito, nagulat si Jody at pumunta para makita si Kenny. Matapos makipag-usap sa kanya, at handa na siyang ibigay dito ang kanyang virginity. Ngunit pinigilan siya ni Kenny at sinabi na ginagawa lamang niya ito dahil sa galit sa kanyang ama. Umalis si Jody sa bahay ni Kenny na nakaramdam ng hiya. Samantala, pumunta si Brent sa dating bahay ni Laura para tingnan kung may taong nandoon. Hindi siya nakakita ng kahit sino, ngunit habang siya'y umaalis, nakita niya si Laura na nagmamasid sa kanya. Nakakuha si Brent ng mensahe mula kay Tom na makipagkita sa kanya. Nang pumunta si Brent sa opisina ni Tom, natagpuan niya si Tom na patay na may salitang virgin sa kanyang noo. Sa parehong oras, naghahanda ang mga estudyante para sa isang malaking party kung saan plano nilang mawalan ng kanilang virginity. Pumunta si Jody sa bahay ng kanyang guro na si Leonard at tinulungan siyang ilipat ang isang mabigat na kahon sa kanyang basement. Biglang napansin ni Jody na gumagalaw ang kahon at tinanong si Leonard kung ano ang nasa loob. Sinabi ni Leonard na tingnan niya ito para sa kanyang sarili. Binuksan ni Jody ang kahon at natagpuan niya ang kanyang ama, si Brent, na nakatali at maraming sugat. Pagkatapos ay pinatumba ni Leonard si Jody. Nang magising si Jody, siya at ang kanyang ama ay nakatali, at si Leonard ay naglalagay ng makeup. Lumalabas na si Leonard ang nakakatakot na babae na akala ng lahat ay si Laura. Sinabi ni Leonard kay Brent na umamin kung ano ang nangyari 25 years na ang nakalipas. Sa kwento ni Brent, nakilala niya at ng kanyang mga kaibigan si Laura, na mas bata sa kanila sa paaralan. Lasing na lasing si Brent, ngunit hindi gaanong lasing ang kanyang mga kaibigan. Sinubukan nilang landiin si Laura, ngunit hindi sila pinansin nito at tumakbo. Hinabol siya ng mga lalaki, nahuli siya at pinainom ng alak. Nang malasing si Laura, pinilit nila ang kanilang sarili sa kanya at pinilit din nila si Brent na gawin ang bagay na ito kay Laura. Lasing si Brent, ngunit inamin niya na alam niya ang kanyang ginagawa. Matapos umamin si Brent, ipinakita ni Leonard sa kanya ang mga love letter at mga tula na isinulat ni Laura para kay Brent 25 years na ang nakalipas. Sinabi ni Leonard na siya ang anak ni Laura at si Brent ang kanyang ama. Sinabi rin ni Leonard na talagang nabahala si Laura matapos ang nangyari. Inilabas niya ang lahat ng kanyang galit kay Leonard noong bata pa lamang siya. Matapos ang malungkot na kabataan at kamatayan ng kanyang ina, nagpa siya si Leonard na gumanti at naging isang killer. Sa sandaling si Leonard ay malapit nang saktan si Jody, tumunog ang doorbell. Si Kenny ito, na naghahanap kay Jody at naisip na baka kasama niya si Leonard. Habang sinusubukan ni Leonard na paalisin si Kenny, sinubukan ni Brent na palayain ang kanyang sarili. Napagtanto ni Kenny na may mali at lumaban kay Leonard bago isara ang pinto ng bahay. Tumakbo siya sa basement at pinalaya si Jody at Brent. Pagkatapos, lumitaw si Leonard na may palakol at lumaban kay Brent. Sinaksak ni Leonard si Brent at pinatay siya, habang sinusubukan ni Jody at Kenny na tumakas. Nakakita sila ng pulis at sinabi sa kanya ang tungkol kay Leonard at sa kanyang ginawa. Ngunit inatake ni Leonard ang pulis at pinatay rin niya ito. Tumakbo si Jody at Kenny sa party kung saan nagkakatuwaan ang lahat ng mga estudyante. Binabalaan sila ni Jody tungkol kay Leonard, na lumitaw na may kutsilyo at nagsimulang atakihin ang mga tao. Sinubukan ni Kenny na protektahan si Jody, ngunit nasaktan siya ni Leonard at hindi na niya matulungan si Jody. Ngunit lumaban si Jody kay Leonard at itinapon siya mula sa pinakamataas na palapag, nahulog si Leonard at namatay. Nilapitan ng mga estudyante ang katawan ni Leonard at binuksan ni Leonard ang kanyang mga mata at sinubukang atakihin ang estudyante. Ngunit dumating sa tamang oras ang isang pulis at binaril si Leonard ng ilang beses para siguraduhing mamatay na talaga siya.
Dito na rin natatapos ang movie na Cherry Falls. Maraming salamat sa panunood.